Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Ibinget Grace, taga Benguet, kaya po Ibinget. So, sa lahat po ng mga subscriber po natin na patuloy na sumusuporta, marami pong salamat. And sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman pakipindot ang ating subscribe button. Wala man na ako sa kooperatiba, hindi naman na ako nag-work doon, yet I still promote cooperative as one of the best investment dito sa atin. Cooperatives is a good investment. Yun nga lang sa mga bago dyan, bagong marinig ang kooperatiba or sa mga hindi talaga makapili kung saan magme-member, kung saan mag-i-invest, baka makatulong itong tip natin for today. Kapag ikaw ay bago, syempre, ang magandang tingnan natin is yung registered cooperative sa Cooperative Development Authority, yung malapit po dyan sa inyo. Though meron naman ng online na mga co-op ngayon at meron pa silang mobile app, pero for me kasi mas prefer ko yung malapit lang din sa tinitirhan ko or malapit lang dito sa amin. Kasi kapag General Assembly, mas magandang umattend po ng assembly na yan. Kasi it's for our cooperative. Unang-una sa lahat, ang titignan po natin sa isang kooperatiba is yung reserve fund po nila. Reserve fund, dyan po kasi makukuha yung pondo in case na merong mangyari sa isang kooperatiba. Number 2 na titignan natin is their financial statement. Financial statement is, dyan mo kasi makikita yung total performance ng isang kooperatiba kung meron bang improvement or pababa or nalulugi na yung isang kooperatiba. Hindi na ma-manage ng maayos. Ayon nga sa nabasa ko sa libro ni Sir Robert Kiyosaki, numbers can't lie. Yan mo makikita kung maganda po yung co-op na yan. Number 3 is find out the portion of portfolio at risk. Bakit kailangan mong tingnan ito? Kasi yan po yung sakit ng isang kooperatiba. Yan po yung cancer. Once po kasi na mataas yung portfolio at risk po nila, or yung mga hindi nagbabayad na member sa kanilang mga utang, syempre, delikado na po yung isang kooperatiba. So, dyan mo mame-measure kung good ba yung cooperative na yan or hindi. Bakit maraming hindi nagbabayad or bakit maraming delinquency? Pang-apat po is go for the computerized system. Mas organized po kasi kapag computerized system. Pero lahat naman ng kooperatiba nag-uumpisa sa manual na sistema. Kunwari sa passbook nila, kapag manual, sinusulat po yan. Kapag computerized, syempre, nakaprint na po yan. So, maganda rin pong mag-invest kapag computerized na po ang kanilang system. Pero, for me kasi, meron naman akong napag-memberhan na dalawa na manualized. Pero, pag titignan nyo naman yung financial statement, is good naman. Pang-5 po is go for those cooperatives na ang board of directors ay nagmi-meet every month to discuss the affairs of the cooperative. Maganda rin po kasi kapag ganito kasi they are actually concerned sa mga affairs ng ating kooperatiba. Syempre, binutusan natin sila para hindi lang umupo sa posisyon na yan. But of course, to see and to look, to visualize kung ano pa ang pwedeng gawin sa kooperatiba para lumago pa ito at maging good cooperative. How far will it go para makatulong din sa ating economy? So, ganun po ang mga ilang pwede nating tingnan sana kapag pumipili po tayo ng isang kooperatibang sasalihan or pag-i-invest, pagbibigyan ng ating share capital. Syempre, hard-earned money mo yan. Syempre, kailangan mo din kilatisin kung saan mo ilalagay yung hard-earned money mo. So, yan lang po ang ating video for today. Sana po nakatulong. And if it helps, please do like and subscribe. Once again, this is Ibinget Grace saying, sharing is caring. Bye. See you.